Hey friends, it's me, Mickey, your best friend on the internet, obviously, and fellow Bloom. And Benny's released chapter 2 of the documentary, so we need to watch it right now. And I'm in the process of moving house, so my background's different, but I'm the same. And we already knew that Benny was born to win, and now they're here with you, and me. Love that. So friends, if you love Benny, subscribe. But let's watch chapter 2, so let's go. Oh, thrilling music. I can feel the thrilling music playing. Oh. Benny, Benny. Oh. The performances are so cool. Fever is so on. It's so on. Pas pa lang ng Bini, hindi na magkarinigan sa loob ng event venue. Hiyawan at nagsisiksikan na ang mga manonood really para makapwesto at mapanood ang grupo. Totoo ba tong mga to or mga aswang lang sila? Kasi sobrang OA. Nag-multiply yung blooms namin. Nakuha na ng Bini ang unang pwesto sa Spotify Daily Top Artist Philippines. Nakapasok muli ang Bini sa Global Top Artist Chart ng music streaming platform. Puno ang kalsada sa labas ng ABS-CBN ng Blooms. Filled with blooms. Super unexpected. Like anything can happen overnight. Blooms! Blooms! They're so popular, dude. Rightfully so. 이그룹 같은 경우에 나는 못하는 사람이 없는 것 같아. Oh, these are YouTubers. That's so cool. This is pure bliss. These girls are... Yes. Super blessed kami. I know how much people love Neon reactions with Pierre, so I'm really glad that like YouTubers are getting like noticed. Even though obviously I'm too new to be on there. And dito kami natutunan talagang support namin isa't isa. Like we have each other's back talaga. Oh. Oh, they're here with us. Hi, this is Bini Joanna. Hi. Hi, I'm Bini Sheena. I'm Bini. Let's go. Let's do this. Hi guys, I'm Bini. Hey Gwen. Hi po, I'm Colette. Hey Colette. Hi everyone, hi Blooms, and they're like so elegant, like the way they introduce themselves. Hello. Hi everyone, I'm Mika Lim from Bini. Hi, I'm Aya, the eldest of the group. I didn't know she was the Hi eldest. po, I'm Bini Stacy. Welcome to chapter. Welcome Hey to chapter Stacy, how you going? Good morning. Big success ang 3-night concert ng Bini. Oh. Ang Blooms sa halos When was this concert? Was it like na palabas. recently? Dadalhin din nila ito sa Baguio, Cebu at General Santos City. I'd never heard of Baguio before. I feel like Sheena's like the hype girl of the group, right? Sobrang ganda ng view dito. Pero pag gabi, hindi ko kaya mag-isa kasi puro puno. Baka mag-road ka, naglalakad ako, biglang may kukuha na sa akin. Kapre. Yun yung family ni Ate Jo eh. Ate Jo, every what time kayo lumalabas dito? 12 a.m. to 3? Shucks. Shucks. Kasi lumalabas yung mga Capri here 12 to 1. So sabi ko kay Ate Jo, pakiusap, ay, may magjowa. May magjowa. Ano ba yan? Ang bilis mo naman mag-isip. Nagbigay sila ng gift sa gitna ng daan. I can't. Okay, so ano guys, fun fact, hindi pala siya fun fact, malungkot. Sad fact, nag-isa kasi ng room si Bebe at si Ate Magoy kasi they're feeling under the weather. Oh. Nasa under sila ng weather. They're feeling under the weather. Hala, ako naman ang nasa under the dark. Ayun. They're feeling under the... Ay! Nagba-brown out yung camera. Like how you can't even work a camera. Baguio. Parang last na pumunta kami doon, hindi pa kami ganun talaga
ka, parang alam niyo yun, parang kilala. That was only 2022. Kada Like, that's not pumupunta that long kami ago. sa regional, parang kinakabahan kami kung may manonood ba. Yung mindset ko parang, okay, fun na siya na parang iba-ibang personality, iba-ibang experience, kada lugar in the Philippines, iba-ibang mga klase ng tao, culture. Oh, this is so cool. Imagine Benny just singing there. And like you just walk past him and people just like don't know who they are. It's really like inspirational. Nav Saya. This is my first time seeing. Oh, how exciting! They're just like living the dream. I think that's why everybody loves Benny, because like they're just like doing what they were made to do. It's so nice to have like the comments. They're like including so many blooms in this video. I know. Just give us peace, Lord. Thank you, Lord, for the blessings. Just give us all the blessings in the world. Hi. Hi everyone, hi Blooms. So, welcome to my room. So Blooms, diba, after ng TV concert namin, we're able to have our 3-day. Oh, that's nice. Ayun nga. So, second day, umaga pa lang, sinundo na ako ng parents ko sa place ko. And then, pumunta kami agad ng Batangas. Masaya kasi hometown ko. Oh. Lumaki po ako sa Batangas, pero nagstay din can't kami believe sa how Palawan gorgeous for they are. years. Tapos, Maloy. lumipat ulit kami ng Batangas ulit, then nag-Cavite ulit kami. So ako, parang hindi ako natatagal ng 3 years sa school ko. So I think dun ko nakuha yung pagiging sociable ko. Kaya ang dali ko makasama sa mga tao. Siyempre, Batanggin niya. Batanggin niyang tunay. Kaya, totoo lang siya yung clown sa bahay namin. Nagtatawanan kami lahat. I love how close they are with their family. Like so many bands are like K-pop bands are like taken away from their family at a really young Every time age. na may namimita ko na Batanggen niya, like, sige naman taga Batangas pala, are. Parang lumalabas po talaga natural yung dialect ko. And pag kakasama kami lahat, sobrang saya namin. Kasi hindi yan seryoso, yung talagang nagpapasaya sa amin yan. So pag lumalakad kami, kulang kami ng isa, wala, tahimik lang. Parang feeling namin lagi may kulang. Actually, hindi kami sanay before na kompleto kami. Umalis yung papa ko, bata pa kami, to work sa ibang bansa. 13 years, ganun. Super tagal niya sa ibang bansa. Yearly naman siya umuwi, especially every Christmas. Pero yung masakit din yung kapag makikita namin siya umaalis. Tapos, isang taon na naman hihintayin. So, yun yung mahirap. Like each one of them has their own hardship, but they all have a story of how they've gotten through that hardship together. Overwhelmed ako talaga sa nangyayari. Matiteary-eyed ka, iiyak ka na lang. Sabihin mo lang, thank you Lord, salamat po sa pag-answer ng mga prayers. So, minsan nagtatalo kami. Kami magnanay. Minsan umiyak na lang siya. Mama, di mo ko naiintindihan. Pagod na nga ako. Hanggang sa iniyak niya na lahat. So yun, gumaan yung pakiramdam niya. Sabi ko, sorry na. Isa namin siya, hindi na namin siya makasama. Yun talaga yung price ng nangyayari sa kanya ngayon. Censored! Because it's Iwi, they're gonna blur it. Oh, they're just like, it's like icons in their own right. Oh, that's so cool, they get like customized microphone. Classes balik na kayo. So, gagawin natin yung blocking and video na kami. So, tayo 6. So, ang mangyayari
what's also different here is the Pantropico. So we were thinking of how can we give them a different impact and a different experience. And I think one of the best experience of a Bloom or of anyone is having them closer by. So what we did in Pantropico is, if the crowd is G and they are okay, we're going to have them go down in the fan interaction. It must be really like stressful, I guess, like making a whole performance for a tour. Okay naman, nakabawi. Hindi ko alam, di naman ako inaanto kanina. Tulog ka kaya. Oh, I love these. I love these close-up shots. Bata ako, sanay na po akong kumausap ng sarili ko sa salamin. Bumibili akong box ng chalk. Sinusulatan ko yung dingding namin, nagti-teacher-teacheran ako. Mga estudyante ko, mga unan. Nilalagyan ko ng pangalan. Luto-lutuan, ako yung nagluluto. Ako din yung bibili. Kumbaga parang lumaki siyang nag-iisa na dapat spoiled yan. Pero hindi nakakatayo talaga siya. Kaya niya lahat. Kinakaya niya. Siguro nasanay na yan kasi nung bata, mag-isa naglalaro. Lahat, mag-isa lang siya eh. OFW na si Daddy, sima na talaga siya. Ang vivid lang sa akin, every time na aalis si Daddy, talagang iyak ako. Lahat yon, lahat ng sakay niya. Tapos uuwi siya, umiiyak din ako kasi ang haba ng buhok niya, natatakot ako. Mahal daw kasi yung gupit sa barko, kaya ang long hair siya pag all of their parents siya. Must be like so And proud. Yan, kung wala din naman yung pagiging sima niya, feeling ko, hindi rin naman ako makakapag-aral sa magandang school, hindi rin mapoprovide. Kasi kahit solong anak ako, hindi naman din kami talagang mayaman and may kaya na kayang i-provide lahat ng luho ko. Parang hindi pa rin ako makapaniwala na nandiyan na siya ngayon sa... I know, kumbaga, they'd be marami so nang nakakakilala proud. sa kanya. Minsan napapatanong pa rin ako na, totoo ba talaga to? Yeah, like she did that. Like they did that. Nagawa nga akong driver. Ganun na rin ang nangyari. Talaga hindi mapigilan. Gusto niya. Sumuporta na lang ako. Kami mag-asawa. Example, katulad niyan, training, busy. Tapos, out of town. Ganito pala yung feeling ni Daddy. Tapos ano Like pa they're kaya so lucky because they're so young, they can return parang kahit anong the mangyari, favor to their parents. wala siyang magagawa. Sumusunod din kami minsan kasi pag may free time siya, doon na lang kami makakalabas. Like 2022 to 2024, it's like such a short period of time that they've had like this success. Oh. 1, 2, 3, I just love the energy of like all Blooms. Even hey. One more. Ako di po ako makapaniwala. To be honest, hindi po talaga kami prepared sa ganitong books talaga na as in Beanie Fever na talagang buong, hindi naman buong Pilipinas, pero alam mo po, parang halos lahat kilala na ang Beanie, yung songs namin. Super laking growth. Hindi lang sa aming Beanie, pero pati sa Blooms. Come on, backup dancers. Feeling ko kaya din ako matibay ngayon kasi dahil sa family ko. Oh, I love that Kaya din so ako much. madaming love na nabibigay. Kasi nga, grabe din yung support and love na natatanggap ko. Parang sobra-sobra. Ano? Mas malamig dun. Lapit lang. Lahat kami hapong-hapong. Ilang It'd be songs just pa so lang, hindi na ako challenging, makakanta especially if you're not used to maayos. doing Tas tours pag like nasa this. backstage, talagang nanghihingi na kami ng tubig. Sobrang init talaga nun. Medyo nalito Oh na. yeah, I guess it would be really hot. Baguio na mainit. Oh my God! Sobrang naawa kami sa mga dancers. Sobrang kaming naawa talaga. We were like, pahinga ka na lang. Like, huwag ka na mag-perform.
stop. Si Kuya JC, nagsuka, ganyan. Oh my gosh, naawa po ako, naiyak nga ako eh. Kay Kuya JC pa lang naiiyak na ako. Tapos every magbabackstage kami, nakikita ko yung dancers na, Yeah, I never thought about how hot it is in the Philippines. Tinutulungan na lang namin, pinapayapayan din namin habang di pa namin turn, binibigyan namin tubig, iniilawan namin. Kasi dancers namin, hindi naman porket dancers work lang, wala ka ng pake. So they're part of the show. Without them, it won't be possible. Oh, that's so nice I don't leave them behind. So, lumaki po ako sa Isabela, sa Tiago City, Isabela. Laking probinsyana talaga ako. And yung buhay ko naman, it was normal. Yung mommy ko kasi very active sa akin sa pag-join sa mga workshop. Mommy ko talaga yung #1 supporter. Feeling ko, if hindi po siya yung nanay ko, feeling ko wala akong naabot sa buhay ko. Kasi nga introvert po ako. So walang nagpo-push sa akin. Kailangan ko pa talaga may mag-push sa akin for me to do things, to do that, ganyan-ganyan. And siya yung nagpo-push sa akin. Ano ka ng mami mo? Ganon, charing. Hindi. Pinupush niya ako. Hindi talaga. Hindi siya nagkukwento kasi ayaw din niya na maging lonely ako pag yung mami niya na pinag-uusapan kasi alam. I've said it before, but I just feel like I'm so proud of Sheena, like especially with everything she's gone through with her family. Wala na nga daw yung mami niya. Ganun siya just her strength protective sa akin. is really pag sinabi niya, inspiring. hindi pwedeng di ka susunod, talagang susunod ka. O kaya yung pagdating niya, mag-TikTok tayo, ma. Yung mga ganon, yung happy siya eh. Happy siya nakasama, parang kumpleto kami. Kahit nawala na yung mami niya, andyan siya na kumukonsol sa akin. Kaya sabi ko, pag nakikita kita ako, parang nakikita ko yung mami mo. Every time I hear about Sheena's story, I just like... Lagi kong sinasabi na destiny siya. Parang ito talaga yung plano sa akin ni Lord. Sabi ko, go lang push ng Sheena. Yung nafe-feel mo, switch mo into inspiration na parang talaga mas mag-full out ka pa. Para umabot yung full out mo sa heaven. Yun lang lagi kong sinasabi sa kanya. Huwag siyang nakakalimot sa pamilya, lalo na sa Panginoon. Lagi siyang magdasal, yun ang lagi kong sinasabi. Kasi lalo na malayo kami, ilayo ng Diyos may mangyari. Yun nga sinasabi niya sa akin na pag may mangyari, hindi niya makakaya na. Ganon din ako eh. Sila na lang ang dahilan kaya nabubuhay ako para sa kanilang magkapatid. Kaya sabi ko, alagaan mo sarili mo para sa akin. First time namin gawin yung bumaba kami. Sobrang excited po kami kasi syempre na-excited kami for the Blooms kasi for sure, matutuwa sila. Alam namin matutuwa like so many fans of other bands, malimit like lang talaga K-pop bands are just like sa concert, too bababa crazy. yung artist. Like, pag yung Toys bumaba talaga, ay Diyos ko, baka mahimatay ako. Kasi sa concert namin, I feel safe actually. Kasi puro blue. So parang, you're in a room that's filled with people who know about you, who know your music. I know, that would be so weird. Tapos akala ko, kasi parang pag martial, parang masugid. First time ko sila makitang tumawa. So akala ko, i-ditch nila, like magbabantay na lang sila. Pero hindi naman, sumayaw sila. So nakakatuwa. Sobrang saya. Saya din ako kasi gusto ko talaga ma-meet close up yung Blooms. Kung pwede ko lang silang i-meet lahat isa-isa, ginawa ko na. Congrats! Papunta na kami sa hotel. Well, it must be just like so emotionally draining after like being so charged up. So, nag-stop over muna kami. Humanap talaga kami ng lutong bahay yung kakainan namin. Gutom na po talaga kami. Bulalo, yan, isda, ganun. Subo. Puno pa yung bibig ko. May lumapit na magpapapicture. Sabi ng tito ko, baka pwedeng okay lang pagtapos kumain. Kasi di ako makasagot kasi may laman bibig ko po. Tapos parang, nagano na sila. Sorry po, uwi na po kasi kami. Tapos parang ako na pag-ganon ako na parang, okay po. My pet peeve is being interrupted while eating. Like, that's just all I ask. Like, don't interrupt me while eating. Like, maybe after eating, you know. Feeling ko, they're just too excited. Na parang feeling nila, if they're not gonna do it now, baka umalis na kami or ganyan. Pero, hindi naman kami aalis. We would appreciate it if they would ask after we eat. That simple personal time is like our way of just having our me time. Yeah. In a way na we get to regain this energy, and that's why it's important that we have that. Now that a lot of people are paying much more attention to us,
It makes us move more careful outside. Nakakatakot po kapag kunwari nasa public place po kami. Kasi every time na may gagawin ka talagang tutok talaga yung mga camera sa'yo. 4 ata kami or 5 kaming biniger sa galakad kami. I know, Tapos naramdaman like they namin yung can't sumusunod. really be Ang nakakatakot themselves pa, mga anymore. lalaki kasi yun. Tapos nakaramdam na kami na magpapapicture. Sorry po kuya, late na po. Ano na lang po next time po, galing po kami training, pagod po kami, ganyan. Tapos larga. Pero hindi sila nag-give up. Ayaw namin saka silang mag-stop. Kapag may kita nila, saan na kami nakatira? Siyempre nakakatakot talaga yung susundan ka ng hindi mo kilala. Kahit hindi ka kasi artista, di ba po? Parang pag may sumunod sa'yo or kaya nag-abang sa bahay nyo, nakamasid na ganyan, siyempre, matatakot ka rin talaga. Try ko yung sa banyo na parang nasa loob security. pa lang, naririnig ko na, asan si Aya? Pwede magpa-picture? Tapos parang, wait lang, pati dito umiihi pa ako. Ngayon po, naninibago pa rin po talaga kami. That's so scary. Sa mga utak namin na, ayun, na parang somehow sikat na talaga. Pinoy Power sa isang Thanksgiving concert sa Araneta Coliseum Biyernes ng gabi. Do the Philippines celebrate Thanksgiving? Oh, the harmonization. Hey. Siguro this year, mas naging stronger po talaga yung personality ko. Wala po talaga akong confidence sa sarili ko. Like, even kapag mag-speak up, hindi ko kaya mag-speak up sa girls kapag may nafe-feel akong ganito, hindi ko kaya magsabi sa kanila. Ako, nag-promise ako sa sarili ko na enough na yung ganitong attitude na hindi ka confident. Mas okay kapag ikaw mismo yung nag-feed sa sarili mo. They look so fierce there. You're beautiful, you're smart. Nagiging adult na kaming lahat actually. Na-feel ko na rin po talaga na we're getting there, na mature na talaga. And next interview, baka may pamilya na pa po kami. Lumaki po akong only child. Si mami po, single mom siya. And kaming dalawa lang po talaga yung magkasama. And yung lolo ko rin po. Siguro may mga times na nahihirapan siya, pero hindi niya sinasabi sa akin. Pero it's okay kasi alam kong malakas, strong si mami as a person. Siya po talaga yung OG, very kikay, mahilig sa pink. And feeling ko, sa kanya ko nakuha. Siyempre, saan pa ba? Diyos ko. Tinanong niya po ako, gusto mo ba makita yung tatay mo? Ganyan. Sabi ko, oo naman, pero tsaka na kapag yung very successful na ako, ganyan. Pag may napatunayan na ako, papa, gusto ko siyang makita. Parang never po talaga ako naghanap na asan yung dad ko, gano'n. Kasi yung love na binibigay sa akin ng family ko, si mami, yung lolo ko, mga tita ko po, grabe po yung love nila for me. You can really feel, alam mo talaga na she is destined to be someone. Growing up, she loves singing, dancing, yung rap talaga. I love how all their parents like embrace who they are. And now, she's living that beautiful dream. So, naiiyak lang ako kasi dream lang siya before. And now it's happening. So, sobrang thankful ako kay God kasi God put that dream in our hearts. Super close kami talaga ni Stapo, as in mama's girl. So, nasanay na rin ako na parang we're no longer together masyado. Mas meron na siyang career. Pero whenever na sakit siya, talagang lumuluwas agad ako. Non-stop ako nagko-call sa kanya and checking on her pag may sakit siya if she's not feeling well. Pero kaya niya she's a strong girl. Mas malakas siya kesa sa akin. Pero hindi niya alam na mas idol ka. Alam mo nang pag mommy ka, you are your child's #1 fan. That's so true. Actually, nung Baguio pa lang, I think I was already complaining about my knee. It hurts like every time I bend it and straighten it, or like nilalagyan ko ng weight. After Baguio, parang yun na yung peak na something's wrong, I can't walk. Like when I got home, we had a rest day ata.
And then, me, my sister and brother, buti na lang they were there during that time. Malala na siya, so we ended up going to the ER. Like, they had to observe me, so na-confine ako. Oh, surprise, surprise. Nagulat lahat ng tao kasi, what? Nakita namin siya sa crowd. Parang habang nagasayaw ako, ba't umiiyak to si Mika? Ano iniiyak niya? Oh, Mika. I was like, okay, I want to watch Beanie's performance. I was like, damn. It's different when you see the crowd from the stage, but when you see the whole arena and them on stage. So I was just like really overwhelmed. You know, I want to sound cocky. Sobrang na proud sa girls sometimes. Yeah, like they're all together. She's a baddie, pero hindi. She's not a baddie. She's a softie. Dapat nga nasa iyakin line din yan eh. Yung tingin ng tao sa kanya, very nonchalant, parang walang emotion. Pero when it comes to us girls, she's very vocal and emotional. I find it very sweet. Thank you, Mix. Kasi minsan lang siya umiyak. I was born in Cebu, and then I moved to Laguna, the power. Santa Rosa, Laguna, and then I moved to Silang, Cavite, and then I moved to Quezon City temporarily because we were waiting for our house in San Juan to be built. Memorize yun ba? I didn't like it. Honestly, kasi parang if I compare myself with my other classmates, my other batchmates, they're like, oh, this girl is my childhood friend. I'm like, damn, I don't even know what that feels like. Beanie, for me, was like my childhood. Or like, let's say teenage years. Parang feeling ko, I really like grew in Beanie. I changed a lot in Beanie. I feel like there were many ups and downs, but I feel like meron rin mas madaming downs bago naging ups. And normal naman yun, normal. And it made me there'll always be like ups and downs. Yeah, si Mika kasi, I observe her nung bata siya. Mahilig na talaga siyang kumanta. Pati sumayaw. Tapos pag sa school kasi, hindi siya nahiya. Iba pag may mga program sila, mga talent showcase or something, very grateful of what is happening to Mika and Beanie. Ay! Hi, Mika! There was a time na na-confine siya because of her allergies, so namaga yung mata niya. Tapos, she insisted sa mga managers niya. Talagang gabing-gabi na nakugulit siya na kaya niya mag-perform. Ayaw niya talagang umabsent actually. Mas nag-worry ako about sa health niya. Magsasabi lang siya ng ma. Tapos sad face. Ay, naku, alam ko na. Parang nakakataranta na actually. Tapos kasi we live in Bicol na eh. So, parang gusto mong liparin. I guess that's a long way away. So, sabihin ko lang sa kanya, sige, hintayin mo ako dyan. Puntahan kita dyan. Oh, she's so gorgeous. I want to see how the blooms react. Kasi first time to mangyari. Parang, sabi ni Lord, hindi pwedeng may mamiss kang live performance. That was a big surprise. They're like, she's really strong. Okay, they want you to join them. Wala namang sayaw. Just like walk. Kasi it's just a walk naman. Just be careful. Well, it's so nice to have a group of people that like care about you. So, syempre may mga rehearsals kami in between, may mga shoots. Hindi ko alam, sunod-sunod yung nagkasakit sa amin. Everyday shoots, video shoot, photo shoot, MV shoot. Syempre, kasi meron na kaming naset na standard mismo sa amin na parang grabe, sobrang galing ng Beanie. Pero if we wanna go globally, we have to lagpasan yun. Hindi lang double, pero triple yung effort namin. Hindi naman kami nagpapahinga lang pag wala, pag hindi kami nakikita ng blooms.
super game po talaga. Yeah, but it's just like equally as important reklamador to kaming bini, alam namin take a break and At the end of the acknowledge day, when you need nare-realize to din po talaga namin, mahal take na a mahal mo break. naman yung ginagawa mo. Before kami mag-concert sa Cebu, sobrang hectic ng schedule namin. Sobrang wala kaming pahinga. Sunod-sunod yung ganap namin. I'm guessing the Cebu shoots, brand shoot. would be like the biggest So, one, nung right? pumunta kami ng airport, lahat kami may ubot sipon. So, syempre, for health reasons, safety namin, we would want to be covered up. And di namin in-expect na marami palang nakaantay dun. Syempre, pag lilipad ka na ng Cebu, tatanggalin mo na yung makeup mo. Wala kaming ayos. Kaya naka-mask kami, naka-shades, naka-cap. I mean, normal namin ginagawa even before. May ibang tao rin na parang bigla-bigla na magpipicture habang tulog kami sa plane. Buti nga di kami nakanganga. That's so bad. Video sila gano'n, no? Tapos tulog kami ganyan. I can't believe that. Pagdating namin dun sa Cebu, sobrang daming tao. Shucks, ang daming tao. Para akong nagpapanik sa Like, there's something everybody pointing a phone at you. Ganun pala, kahit madaling araw na inaantay pala talaga kami. Pero ang daming tao. Like, actually wild sila. Talagang gumagano kami. Naka-eye smile kaya kami. Baka di lang nakita. Gano'n ako. Kasi nga natutuwa ako. I was really excited to perform in Cebu kasi ang dami kong mga friends doon. And tinutukso nga ako ng girls na ano to, Aya and Friends in Cebu. Ganon. Kasi yun naman, home court ko. Oh. You're like extra crazy. Kinabukasan, may mga comments na nga ako nakikita or nagtatag sa amin. I kind of feel sad for them. K-pop, ganyan Like, na. Ba't naka-face mask? Di naman kailangan. Feeling artista, pa-star, gano'n. Kala naman pagkakaguluhan. Yung kino-compare kami sa ibang artista. Kahit normal kang tao, may karapatan ka namang mag-face mask, mag-cap, Oh, I hate anytime, that. diba? I had no idea what was going on. I was like, what is this? Ay, naku, Diyos ko, Lord. Another issue na naman. Pero gets naman na may masasabi talaga yung mga tao kasi hindi mo naman talaga mapi-please. Masakit lang siya sa part namin. Parang alam mo yung nagiging nature sa tao na manghusga ng lalong hindi like I mo feel kagaya. like haters are just like fans in denial, right? Because some of them focus like so much time on alam mo na ugali ko sa picture. hating Galing people. mo naman. Hindi siya magaling. So ako talaga, okay, papatulan ko talaga to. Paano ba lumaki sa Bohol? So, yung tatay ko, nasa banda. Every morning, parang nagpapatugtog na yung tatay ko ng mga air supply, mga journeys. Yun yung nakalakihan kong mga kanta. Drummer yung papa ko sa band. So, minsan sumasama ako doon. Tapos, nanonood ako ng gig nila or nagpa-practice sila. Sumasama din po ako. So, ganun yung nagiging setup ko ng bata. Mahihain talaga siya, sir. Dili na siya permanente sa labas bitaw. Dili na siya permanente kay masuko. Magalit kami. Before po, sir, maulaw na siya magsulot kung kana bitaw mga sexy bitaw kana makita na mga kilikili nga na dili na siya mag-shorts. Oh, look at her now. Kanang sa una kay na amay ko nang mura bitaw na siya og kanang beauty contest bitaw sir sa diri sa mga sa barangay. Pwede ba daw siya magpajama mo enter sa budget? Mas marami siguro yung away kaysa sa ano. Alam niyo po yung magkakapatid na. Tas 6 pa po kami. So, Diyos ko, lahat ata ng i-interviewin niyo sa kapitbahay namin, narinig nila sigawan sa bahay namin pag nag-aaway. Hindi kami sobrang sweet, ganyan. Hindi namin siya pinapakita through words, gano'n. Through actions kami. Oh, this is gonna be like so, so may sasalubong intense. sabihin na parang welcome ng Cebu. Bago sila mag-stage blocking, mayroon lang pa-welcome yung mga taga-Waterfront IT. Tignan natin kung paano nila gagawin.
Oh, these people like traditional dancers from the area. Oh, that's so nice. Just like always having fun. Oh. Hey. The visuals are just like so crazy. I was very excited to perform in Cebu because I was just from the injury and I was finally allowed to perform. And I actually was born in Cebu, but I don't know how to speak Bisaya. I'm very sorry. Sila lumalapit sa akin. Ate Colette, ano bang Tagalog ng ano? Ano nga yun? What's up, mananap? Yeah, people were telling me like there's like so many dialects in the Philippines. I didn't know that. Cute daw yun. So, sinabi ko, okay mo, sabihin mo yan, what's up, mananap? What's up, mananap? It's Mika! Parang it's a joke daw. Ate, what is mananap? Mananap is insecto. It's not. Ang cute lang na nag-e-effort talaga sila mag-learn ng new language para lang mapasaya yung mga blooms na nandun. Yeah, thanks, Ate Colette. Yeah, that's so nice. To like try to include everybody. Isyagit mo! Everybody kung nakasagot ka, Bebe, bigyan mo ko ng pangalan. Alam ko na. Cebu, Syagit! Lima! Dili na ko. Dili na ko mangitaglain. Ayan. Oh, Maloy! Ganahan ko, Glubi. Ano ganahan ko, Glubi? Marunong ka mag-Bisaya? Anong Bisaya nang marunong ka mag-Bisaya? Nakakapagpahinga ako. So, pag nasa place kami ng mga Bisaya. Oo, sobrang nakakahinga for me that once I'm in my Bisaya. Yeah, like even me, whenever I do like a video for a different language get country, to have our own world. I always try my best to like learn a little part of every language. Even though whenever you visit a country, I think it's always important to learn like just some gusto ko important lang ng words. konting strength before I perform. Tapos yun nga, wish granted. As my older brother, he's really proud of me. Kami lang dalawa, I love so that. we just love each other as siblings. Oh. In terms of family naman, We're hindi ako so expressive proud. kasi dati. So, hindi ako super close with my family kahit kami lang ng kuya ko, kahit kami lang apat. I would keep things to myself. Until all of a sudden, biglang ewan ko anong napasok sa isip ni Aya na biglang, hala, I wanna do modeling. So parang, that's my way of boosting my confidence until tuloy-tuloy na. 17 siya. Talagang gusto niya mag-solo na. Sabi niya, kaya niya. Oh. Sige, basta kami support lang. Sabi ka lang anong kailangan mo. So, nung 18 siya, talagang pumunta siya na Manila solo. Sabi ko, kami, kabado kami kasi gusto niya i-prove na kaya ko. Oh. Iniisip ko kasi yung nag-anxiety siya. Siyempre, mama ka. Worried na worried kami kasi baka hindi niya makaya yung halo yun parang stress. Pressure din siya. Feeling na solo ka ba? Wala ka mapagsabihan. Kaya nag-decide kami on the spot na. Punta na, punta ka na Manila na. So nakatulong yun. Nahag niya ako nung kahit tagal. Teacher ako kasi siya pagdating ko. Kaya parang naano na rin siya. Parang Oh, that's nice. Like they tried to get like closer to her. Over time, I blossomed, I bloomed. I'm very happy that I'm back here because I'm filled in a room where it's full of love and support. Actually, so, mas na-feel ko yung pressure sa Cebu. Parang gusto mo ipa-impress din yung mga kababata mo, yung mga teachers mo, yung mga nang-bully sa'yo, nanonood na bigla. Parang, ay, like show everybody how far she's come.
Watch me. Hey. Hey. Oh. Hey. It's so good that Benny like finally has her own light stick now, because like every concert you go to, everybody has a twice light stick. It's so stressful to be like perfect all the time. Way, na-feel ko lang siya nung nasa dressing room na kami, na parang nakaupo na lang ako sa floor nun. Sobrang nakaka-worry kasi kapag may isang nagkakasakit, I mean kahit di naman concert, kahit kami-kami lang naman yung nagtutulungan. Ang pinagpa-pray po talaga namin and yung nire-request namin lagi ay sana walang magkasakit po talaga sa amin. Kahit na alam namin marami kaming ginagawa. Yun nga po, tapos yung electric fan, binigay na po, ano na, bandang magpapadrop ito na sila. Every time po may nagkakasakit sa aming Bini, talagang kahanggat sa makakaya namin, pinupush po talaga namin yung sarili namin. Kasama ng dalawa sa room, ni Stacy and Joanna. Ako po, ito kay Gwen. This is like really intense. Medyo mabilis talaga po ako mahilot, especially sa lights, ganon, sa ingay. Pag uwi po yung ulo ko, kasi sobrang konting, kahit nakadim na yung light sa hotel, sobrang umaano pa rin. Kahit nakapikit ako, iba talaga yung feeling ng ano, parang umiikot. I wonder if she'll get through it. No? They're ready to rob a bank. Hey. Hey. Oh my God. 1 week natin nakalipas. Si Ate Colette po talaga yung mastermind ng Jabberwockies na yan. Actually, si Colette po talaga yung mastermind. Nagbiro lang si Ate Colette na parang bakit hindi natin gawin nga to? Kasi from Blooms yun eh. Parang may nakita sila, what if mag-mask, mag-Jabberwockies na mask ang Bini. You can stop them, join them. Hey. Bakit nangyari lahat ng ito? Nagmamadali, nakakandara pa. Kita mong pabagsak nga sa lupa. Pwede bang tayong pumara? Parang di ko na. Now nobody can complain that they're wearing sunglasses and masks and hats. Yung mga taong sumusobra na talaga. Like, hindi ako papayag talaga, lalo na pag hindi totoo. Magka-clapback talaga. Bahala na mapagalitan ako ng mga boss. Hey. So nag-ano ako sa GC namin. Girls, supportahan nyo naman ako. Colette Sunday, I was like, G. Lahat kami nag-G. Kasi that time talagang asar na asar kami nun eh. Ang dami naming nababasa na hindi naman totoo. G lang naman ako. Kahit nonchalant ako, okay lang sa akin. Natutuwa nga ako eh. To admit, but I'm broken and need to fix this. Most of the time, kapag may ganyan, may isang hindi a-agree, ganon. Pero since majority wins yung rule namin, nasusunod na lang. Pero itong moment na to, lahat kami, lahat talaga agree. Ayaw namigil eh. Ito lang yan. Yeah, of course, why not? Yeah, like just turn something bad into something good. Dati ulit pa talaga yung bumili ng mga mask. Tapos sakto po kasi merong
jacket and joggers si Ate Aika. So sabi niya, okay, gamitin nyo na lang. Kahit yung parang nag-full force na rin po yung Team Bini. Go all out. It's our way of saying na, like in life, ang daming mga negativity. Let's make it to a light one. Pero yun po, sobrang, kahit ako natatawa ako. Okay, effective. Success. Tapos parang, ang dami namang na-trigger din. No, there was no hate in that action. It was more like, okay, we're gonna have fun. Ayun na yung first and last time na gagawin namin yun. Kasi kahit anong gawin namin, kahit anong sabihin namin, kahit anong clapback pa yan, yung masasabi talaga yung mga tao. And I bet you are still going to, but that's okay, I don't care. Yeah. Ay, ang saya ko yun. Feeling ko, they're just fans. Okay na po ako. Hindi na po ako magre-reply, magko-comment. Ang social media, parang ang dami ko rin nababasa, so kailan ko rin ingatan yung mental health ko. It's better to be quiet. I think yun yung ano ko ngayon, status ko ngayon. It's just better to like not be on social media at all. Oh. Hey. Hey. Oh, like strings is just like such an important part of Binny's discography. Pagdating namin dun, grabe, sobrang dami. Para talaga sa amin yun. Pumunta talaga sila para sa amin. Ang sarap niyang damdamin. Every time na maraming tao sa airport, nakakatuwa. Especially kapag nire-respect nila yung space. Yes, space namin. Yes. Doon namin sila mas na-appreciate. Nung huli po namin Jensan, 6 lang yung blooms namin. Oh, that's so cute. Really not expecting na lalapit sa amin ang Bini. Ano, pwede magpasay! Pwede magpasay! Nagulat kami na si Maloy po mismo ang lumapit sa amin. Sorry ka, ayaw pero oh my God! Oh, I love that. Na napakahirap na lumapit sa Bini, na mag-interaction with them. But we're still supporting Bini because I know deserve nila ang support ng Blooms. Ay, star po ng Bini. Tapos nakapagpa-picture pa kami sa kanilang lahat kasi syempre ilan lang sila. Yeah. So, I'm OG Provinciana girly from Bicol. Yung buhay ko before, ano lang, sobrang simple lang po talaga. Hindi nga ako masyado nakakapunta ng mall kasi malayo kami sa mall. Very probinsya talaga, like bundok, ganon. That time, buhay pa papa niya. Mga 3 years old. Nakita namin, nagpapatugtog, tumutugtog yung radyo. Sinusundan niya yon. Sabi naman nung Did papa Gwen's niya, dad die as sabi sa well? akin, pakinggan mo. Pakinggan mo, Lo, sabi sa akin. Ito naman po ang aking mama. Siya po ay isang housewife. Bunso po ako sa 5 magkakapatid. Lahat ng kapatid ko po ay mga lalaki. Si mama ko, single mom siya. Tapos Oh. wala na si papa, wala nag-work for us. Nahirapan na siya mag-hand ng work. Mama, punta tayo sa simbahan kasi magpe-pray ako kay God na pauwiin na niya si Papa. Di ba, Mama, pag mabait daw, pinagbibigyan ni Lord yung mga healing. Oh. Ang hirap i-explain yung mabigat sa dibdib na paano ko ba i-explain ko na hindi naman pwedeng bumalik pa si Papa niya. Nandun yun. Umasa lang kami sa pension. So, 5 kami magkakapatid, nag-aral lahat, college, ganyan. Hindi namin alam paano survive. Nabaon kami sa utang. Hindi ko din in-expect na at a very young age makakatulong na rin ako agad sa family ko. Kaya sobrang blessing talaga nitong Bini. Oh. Oh.
ano, okay lang naman kahit. O ikaw, Ate Jo, mag-aral ka ba nito? Yung baka kasi madama yung ano. Si Ate Jo lang yun eh. Tsaka si Maloy din, tsaka si Aya. Yeah, lasers. Go stocks. Darating lang po namin sa hotel noon. Masama na po yung pakiramdam ko. Gabing yun, meron din po kaming rehearsal, sound check. So parang nung time na hindi ko na po talaga alam ko ano yung na-feel ko kasi sobrang lala na po ng sipon ko, ng fever ko, mainit na ako. What do we do if Stacy can't make it? Anong adjustments kailangan to? Direct ano lang tayo, salo lang tayo, pero... Like yung sa strings coach, yung may roll call, nantay nila ng girls, yung lead niya. Yes. Pwede naman po. Pwede naman. Ang worry lang namin siguro, coach, kapag halimbawa sumasayaw lahat, tas part lang ni staff. Hindi kasi natin naran lahat ng shows na gano'n. Just in case she can't make it, I'll announce to the public before the start na Stacy can't make it. So ako na lang Poor Stacy. Kapag may isang kulang, sobrang pansin na pansin talagang may kulang. Like, kahit yung energy lang. Minsan nga, kunwari, aalis kami. Let's say 7 lang kami. Parang mararamdaman na namin na 7 lang kami. Like, sino kulang? May kulang, ganun. Especially kapag nagpa-perform, di ba? Grabe, nabilib talaga ako kay Lord kasi super grabe yung miracle na ginawa niya. Biglang may sumanib sa akin na parang ewan, na parang bigla akong gumaling. Sabi ko sa sarili ko, hindi pwedeng hindi ako makapag-perform. Hindi pwedeng hindi ko makompleto yung Beanie verse. Hey. Hey. Oh. I don't think we It's ever a were talent. prepared for this. Mm. We never assumed it would happen. We just hoped it would happen. Hindi naman siya biglaan, pero in a way, medyo biglang ganun eh. Kasi madaming tao din hindi nakakaintindi sa nangyayari sa amin ngayon. May mga bagay na kaming walo lang talaga yung nagsasabihan. Lagi kong sumbong talaga sa kanya, Lord, pagod na ako. I just Ayun. imagine like And lagi siyang the nagbibigay emotion ng like sign sa in the akin. crowd Not when they give sing up. like Kasi ballads. hindi pa tapos yung story niya for us, for me. Alam niya na may purpose ako dito, kaya hindi po talaga ako gituwa. Wala na si Ampa at si Mami. Pag kinakausap ko si Lord, nakakausap ko rin siya kasi alam ko magkasama sila. So, nag-aanuhan sila. Nag-uusapan nila ako. Na-update ko na ano nangyayari sa buhay ko, ganyan. Yung Jensen na sabi ko, thank you Lord. What a way to end our Beaniverse. Yeah. Itong year na to, grabe, sobrang busy po talaga namin. Uuwi na lang ako sa bahay na natutulog na lang. Pagkagising ko, madaling araw, magre-ready. Napaalala namin sa isa't isa na, ano naman, para sa atin naman to. Ito naman yung pinipray natin dati pa. Ayan na, iyakan part na. Yung pinakasad sa akin, yung umuwi ako na walang I feel like this whole episode has been emotional. Nagchat kami ng mama, ganun. Parang, nagsend ako sa kanya ng pinakawaki kong muka. Mama, mamahalin mo pa rin ba ako kahit ganito yung mukha ko? Sabi niya, na-miss ko yung ganyan mo. Ganun. I'm really, really grateful for all of the blessings that we've been receiving right now. Pero yung oras talaga, yun talaga yung kapalit. Ang dami kong na-learn sa girls, especially that time na sobrang down ako na parang I would say my anxiety era. Kasi that time I was really silent lang and then I was observing na. Parang nakita ko din yung strength and dedication ng girls kasi dami talaga namin pinagdaanan. So I really commend the girls for that.
And I feel like last year was just baby, like still baby Mika, you know, like she was on the road there, you know, like walking those steps, and bam, she's here now. And I still have a long way to go. I still want to do so many things. Oh, I guess it's one of the lyrics, like, in a way din na they've come a long way, but they have a long way to go. They're really, like, stuck with me. We care for each other. Talaga napapawaw kami, nakakatuwa. Like, possible pala siya. Para kaming nasa sky. Sila yung mga stars. Oh, this really like Sea of Lights. inspirational. Kasi syempre naka-experience kami ng Black Ocean before. Na-amaze ako. Naiyak ako nun. I appreciate naman talaga the Blooms everywhere we go. I feel like they, as much as possible, want us to feel the support that they give to us. Yeah, absolutely. Inatake mo ako ng vertigo ko. Kasi sobrang gumagaron yung paningin ko talaga sa sigawan ng... Kasi naka-in-ear po kami. So parang yung sigaw talaga napipick up sa mic. Buong 3 hours nakatayo kami, sumasayaw, nagpe-perform. Parang last part ng concert namin, umexit na ako. Kesa doon ako sa stage, di ba? So, lumabas na ako noon. Doon po talaga nagpatong-patong na rin yung pagod. Bigla na lang po siyang nawala and na-realize ko na, ito na nga yun. Parang wala na siya kasi masama na yung pakiramdam. Si Joanna yung... Isa sa kahinaan ko din si Joanna. Kahinaan ko siya ng lahat, pero siguro kasi bunso. Isa sa mga bunso. So, isa sa mga kahinaan ko. Actually, medyo di na rin ako na-surprise totally na umexit siya nung time. Siguro dahil din sa, like mainit din. Tapos, ayun, nasipo, pressured and all. Halo-halo na. Ate Jo, kasi she's the leader. Siya usually nagdi-divide ng spiel. Siya yung nagpa-finalize ng mga gagawin na, mga changes. Yeah, even though she's a leader, I feel like they're all leaders, right? So, gumivap na yung katawan niya. Like they're all just important as each other. Sobrang wala na po akong lakas. Tapos parang yung ulo ko na lang yung inaalala ko kasi sobrang nagka-construction sila sa ulo ko, gano'n. Kasi nga, feeling ko vertigo rin po yung reason po. Oh, I feel so bad for them. They like work so hard. Tatanong yung nanay mo, alam mo, feel ko alam niya nang may nangyari sa'yo kasi nung wala ka sa performance. Hi, Tita Jonah. Ayun po, si Joanna kasi nag-collapse siya after. Naka-exit naman po siya. Pero ngayon, okay na po siya. May nag-assist namang doctor tsaka nurses. Nahihilo din kasi siya eh. Yung nangyari po kay Jo, kasi si Joanna po parang, nung time na yun, parang may masama na rin po talaga yung pakiramdam niya. She's safe, she just needs to rest. You just don't realize the toll on like their bodies. Pero yung presence na lang nila. Basta, I mean, wala man family ko dito. At least may kasama pa rin ako dito talaga. And yun yung nagiging family ko dito. No. Hindi ko alam bakit pag nasa bahay They really are like family. Feel ko yung pagod, ganon. Bakit pag nasa shoot naman kami, sobrang saya ko lang. Pero feeling ko kasi sa kasama na yun. Iba yung binibigay nilang love sa akin na never kong matatanggap sa ibang tao. Hindi ako nagdadalawang isip na ilabas yung sarili ko sa kanila. Hindi ako nag-overthink na i-judge nila ako. Kasi alam kong mahal nila ako. Ganun na yung dulot nila sa akin. Na-realize ko Yeah, Blooms love them for them. Talaga yung tutulong sa akin para mas maging strong. And sila lang yung magsasabi sa akin ng totoo. Tinutulungan po kasi namin yung isa't isa talaga. Wala pong iwanan talaga. Well, ang hirap mag-explain talaga pagdating sa girls. We're all in the same boat. I wonder if there'll be like a chapter 3. We're all going like same and like pace, with chapter 3 they might release like a new song or a new album or something.
I think every year, mas nagiging stronger yung bond namin. Kasi every year, we get to be together, another challenge, another experience. Every year, it gets tougher. Kasi sa tough times, that's how you get to be strong. I trust and believe na we're still gonna go bigger, you know, talagang global domination talaga. And yeah, of we're course. gonna prepare ourselves. Kasi at least ngayon, na-anticipate na namin and mas pinaprepare na namin sarili namin. That's always been the goal, global domination. Yun talaga eh, yun yung pinanghahawakan namin simula pa lang. So, syempre, papanindigan namin. At hindi kami titigil hanggang ma-reach namin yan. Oh, that's so inspirational. Yeah. Hey. 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 Oh. That's so nice. This is like so like a rare insight to see like what their lives are like, right? Like for not many bands you'll be able to see like that much into their true lives. Oh, that's so nice. Anyway, Balloons, thank you so much for sharing that with me, you know, getting emotional. As soon as I started crying because of Sheena, and then they mentioned like allergies, then my allergies started. I feel like I'm just so in sync with Benny. But of course, friends, if you love Benny, let me know in the comments below. The comment section's for you, and subscribe. But most importantly, keep smiling, stay safe, and keep blooming. And I'll see you on the next video. It won't be too far away. Bye. Bye.